So ayan na guys, bali ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys. So ayan o, kakakas ko lang guys, may strike agad sa go tour natin. Kailangan siguro hawak ko lang yung rod, may strike agad eh. Hindi nadali. Hahawakan ko na lang yung rod. Tinayo ko pa kasi. Ay meron pala, may huli pala. Oh. Sabi na eh. First catch guys. Ay ito guys, may huli na naman ito. Yes. Pinagbibigyan tayo ng ilog. Wini-welcome back tayo guys. Uy, good size. Good size guys. Parang meron guys ah. Meron nga. Shit. Woo. Oh, third catch. Third catch. Ito guys, fish on. Sana nandito pa. Yun, nandito pa guys. Fish on. So ayun guys, so solo fishing na naman ako. So nakasingit lang tayo. Ay ako lang pala. So dalawang setup dala ko para sa fishing na to. So ito medium heavy setup. So alam nyo na yung setup ko na to. Dalawang hook yung nakahuli ng cream dory natin. Tapos pamain lang masa. Masa ng Pilipinas. So ito yung masa ko. Konti lang. So alas 2 na. Hanggang alas 5 ako dito. So may 3 hours pa ako para mag fishing. Sakto lang yan. So medyo may kalabuan yung tubig, pero okay lang din. Titingnan natin kung ano kakagat. Sana pagbigyan ako, dahil bihira na lang ako makapag fishing. Pero kahit ganon, pipilitin natin makapag fishing. Yun ang kailangan para hindi kayo mawala sa akin. So kakas ko na to guys. Check drag palagi. Yan. Pag okay na yung drugs yung drag. Kakas na. Malapit lang ang pagkas. Gitna lang. Para sa akin, gitna lang. Kasi ilog lang naman to eh. Pag sumobra na ako ng pukul dyan sa kabila, so mababaw na din doon. At madalang na yung mga malalaking isda dun sa mababaw na yun. So nandito lang ang isda sa gitna, malalaki. Lagi niyong tatandaan nyo pagka mag-iilog kayo, gigitna lang kayo. Tapos may dala pa akong isang setup dito, yung gutor na telescopic. So setup ko na rin. Lalagyan ko ng pangruho na maliit na hook, number 4. Meron ako dito. So nag-ano na kasi ko, nag-rig na ako ng nag-rig. Nung nasa bahay ako, gumawa ako ng mga rig, mga setup ng hook, para pag nandito tayo, pag nandito ako, hindi na ako magse-setup. So ito yung mga setup ko guys. So ayan, nag-ano lang ako ng goma. Ayan o, may mga tansi na yan, may sinker, may swivel. So salpak na lang ng salpak bawat napuputulan. Ganyan ang ginawa ko na, para hagis na lang ng hagis, pain na lang ng pain. Sana pagbigyan tayo dito.
So set up ko muna tong isa, yung gutur. Okay, ito nga pala yung isa kong setup. Ano ba tawag sa rig na ganito, yung nasa ilalim yung sinker? Texas rig ba tawag dyan? Di ko rin alam eh. So may ano tayo na sinker, 5 grams, tapos leader line. O ayan, dalawang hook. Number 4. Ito number 4 din. Tapos swivel. Tapos main line dito. So ganun lang setup ko dito sa isa. Cast natin. Makakadali tayo na maliliit dito. Yan. So pagpain ko dito guys, eh maliit lang din. Siyempre matakpan lang yung taga, yung hook. Fishing hooks, matakpan lang. Yan. May mga ruho na siguro ulit ditong kakagat. Yan. Okay. Ayun, pumusag agad oh. Kas na. Yung setup nga pala nun, yung hook eh, hindi naman masyadong magkalayo. Kasi pagka target mong isda eh rohu, mga ganyan, mga karpa, kailangan yung hook niyan halos magkadikit. Sa India nga eh, sa India ba yun? Oo, tama, India. Magkatabi na yung hook nila, hindi na nila pinaglalayo. Di ko rin alam kung bakit ganun yung setup sa mga carp fishing. Sana pagbigyan tayo, makadali tayo sa mabisang pamain natin. So ayan oh, kakakas ko lang guys, may strike agad sa gutur natin. Kailangan siguro hawak ko lang yung rod. May strike agad eh. Oh, hindi nadali. Hahawakan ko na lang yung rod. Tinayo ko pa kasi. Ay meron pala, may huli pala. Oh. Sabi na eh. First catch guys. Sabi ko sa inyo meron eh. Makadadami na naman ako nito ah. First catch. Diyan ka muna. Relax ka lang dyan. Papain pa tayo. So ganun talagang isda yung target ko dito sa may gutur ah. Baka sabihin nyo na naman, maliit yung hinuhuli ko, fisherman. Eh ganun naman talaga yung tinatarget ko kasi. Kaya nga nagpalit ng maliit na hook eh, para madali yung maliit eh. Diba? Diba? Oh. Mabilis lang ang kagatan dito sa may mabisang pamain na to guys. Hindi kayo maiinip. Doon lang kayo maiinip sa may malaking fishing rod. Kasi hindi ko yun ipagkakas. Nakakatamad magkas ng malaki. Mabigat. Hawak lang. Hawakan ko lang tong rod na to. Maya bibiwasin na to eh. Mabilis lang guys. Talagang paglapag ng pamain nyo, bubugbugin na agad ng isda. Ay, ito guys, may huli na naman ito. Yes. Pinagbibigyan tayo ng ilog. Wini-welcome back tayo guys. Uy, good size. Good size guys. Good size. Yes. Uy. Yun no. Very nice. Very nice catch. So rohu ang target fish. Yan no. Oh, di ba? Very nice. So pangalawa na guys. Wala pa tayong 15 minutes dito.
Mabisa talaga yung pamain na ginagawa ko. Parang meron guys ah. Meron nga. Shit. Woo. Oh, third catch. Third catch. So talagang pinagbibigyan tayo. Salamat, salamat. Yan. Sakto, nandiyan asawa ko guys. Mapatikim ko siya ng isda. Isdang sariwa. Yan. Kasi pinapatikim niya rin ako ng isdang sariwa eh. Oh, pangatlo na to ah. Kitang kita nyo naman. Basic lang tayo dito sa basic fishing setups. Napakabilis umuli guys oh. Napakabilis humuli ng mabisang pamain. Yung tinuturo ko sa inyong pamain guys, walang sablay yan. Talagang huhuli kayo. Conforme din sa spot syempre. Baka mamaya ay hagis nyo sa wala namang isda talaga. Tapos sasabihin nyo, wala namang nahuhuli. Wala kang isda eh. Anong mahuhuli mo dun? Diba? Pupunta ka sa may isda. So kung may isda, syempre may mahuhuli, may kaagat eh. Pero pagka walang isda, wala talaga. Kahit anong ipain mo, kahit spam, basta walang isda, walang kaagat. Yun ang tatandaan. So dito lang tayo. Tamang enjoy lang tayo muna ngayon. So pangatlo na guys ang isda natin. Dagdagan pa natin yan. Swerte talaga tong gutor na bali. Putol to guys. Ayan o, tingnan nyo yung section dito mo. Maigsi kasi naputol yan pagkas ko. Okay. Tamang beautiful cast lang. Beautiful cast. So ito guys, sinila ng malakas. Kaso mukhang na-unhook eh. Na-unhookan nga tayo. Sayang naman. Hawak-hawak ko kasi isang rad. Pero okay lang, di talaga para sa atin yan. Hawak-hawak ko kasi isang rad eh. Naglalagay akong pamain eh. Sayang din yun. Yung mga ganong hila, malaki yun. Pero madami yan. Huwag kayong easy lang ba. Yung mga unhook pa. Madadali din natin mga kapatid niyan. Dami namang isda dito. May bird nest ata yung ano ko, yung line. Parang may bird nest yung line ng gutor. Masabit eh. So, eto guys, lumundo yung tali ah. Mukhang may huli ah. Tingnan natin. Nilundo eh. Wala. Nilundo lang, inagos siguro. Sayang yung kumagat kanina. Ang ganda pa naman ng hila sa rad eh. Kaso hindi ko naabutan. Maganda-ganda sanang size yun. Siguradong magandang size yun pag ganong hila ng rad. Kasi nabaluktot niya yung bat eh. Yung maliliit kasi na yun, ano lang yung nababaluktot, yung tip. So yung kanina nabaluktot pati yung bat. Siguro malaki, hindi kinaya ng taga. Kayang-kaya kasing pilasin ng malaking isda pagka maliit lang yung taga eh. Pero okay lang, talagang maliit lang naman talaga yung target kong isda.
Micro fishing. Smooth cast oh. Sobrang smooth ikas niyan. Napakaganda. Hindi pa nasusundan yung huli ko ah. So kanina yung unhook di ko nadali. Sayang lang di ko naabutan. Pero kung naabutan ko huli yun, natanggalan lang ng tension yun kaya na-unhook. May strike. Dito walang na-strike sa isa eh. Kaya nakakatamad ikas eh. Ito na lang ikakas ko na ikakas. Total ito lang din naman yung kinakagatan. Saka ito yung magaan-gaan na ikas. Ito na lang maikas ng maikas. Bigat niyan. Ewan ko kung ilang grams yung rod na yan. Tapos yung reel pa. Siguro gagaan yan kapag pinalitan ng maliit na reel. Kaso hindi naman babagay. Ganyan talaga yung size na reel dapat dyan. Pinalitan mo yan mga 4,000. Hindi medium heavy kasi. Sa mga medium yan pwede 4,000, 3,000 medium. Ito medium to eh. So 3,000 ang nakalagay. Oh. May strike. May strike. Oh. Wala. Parang nagsumbong yung na-unhook ah. Parang nagsumbong yung na-unhook. Huwag kayong kaagat dun. Natinik ako. Walang yan. Na-unhook pa kasi. Ayun ang iniiwasan ko eh, mga unhook. Makakapagsumbong sila eh. Makakapagsumbong sa mga kasamahan eh. Kayong kakain doon pag may nalaglag na feeds doon na masa, huwag kayong kakain, may ano yun, may tagayon sa gitna. Hindi ko alam guys kung ano yung may strike ngayon. Ba't hindi ko mahuli? Kung isda yun, huli na yun eh. O na-unhook. Siguro nga na-unhook. Dito hindi ko na kayo pagbibigyan. Sigurado landed na kayo. Landed na kayo dito sigurado. I swear. Ito guys, may huli ata itong crocodile natin. Sana hindi natanggal. Ang ganda ng hili. Sana lang andito. Ayun, nandito. Yes. Woo! Good size guys. Napakaganda. Napakaganda ng size. O, di ba? Kulay pula ang mata, may sore eyes. So, pang-apat na natin to. Ako lang pala, pang-apat ko na pala to. O, sana masundan pa. Para madami tayong isda, pamprito. Masarap to guys, pamprito. Promise, pag nasubukan nyo yung ganitong isda, hanap-hanapin nyo. Kaya ako, tinatarget ko talaga yung mga ganyan, maliliit. Kasi sobrang solid ng lasa. Talaga mag-i-enjoy guys sa lasa ng isda. O kakas ko pa tong crocodile, ginanahan ako eh. Painan ko pa. So eto guys, nilundo tong isa. O yun,
Mukhang may isda naman. Meron nga to. Sige lang. Dito ka lang, lumapit ka sa akin. Yun oh. Yun oh. Lalaban-laban pa oh. Good size. Good size na naman guys. Ang ganda ng tama niya. Ang ganda ng tama niya, men. Nababaan siya. Oh. Good size guys. Sunod-sunod na naman ang huli natin. Pang ilan na ba to? Pang 5 ata. O pang 5 guys. Hindi tayo binibigo ng ilog. Oh. Pang 5 na. May ulam na naman si Dan Hookset. Okay. Magkakaspa ako siyempre. Susulitin ko na itong pagkakataon na makagat yung isda. Hahakot tayo ng isda. Isang tambak na isda. Diba ang sarap humuli ng maliliit tapos marami kaysa dun sa malaki tapos isa lang. Yung maghihintay ka na maghapon tapos isang malaki lang ang kakagat sa'yo. Mas masarap guys humuli ng maliit na sunod-sunod. Sobrang nakaka-enjoy para sa akin ha. Hindi ko alam sa iba. Pero eto ang trip ko. Eto na ang bagong gusto. Yung mga maliliit na isda, mga ganyan, yung isda na yan, sobrang nakaka-enjoy siyang hulihin. Talagang pagkasunod-sunod. Yun nga lang, marami ka lang talaga lilinisin na isda pagka ganyan yung target fish mo. Pero okay sa akin. Sobrang sulit kasi pagka ganyan yung huli ko. Okay din eh, no? Siguro ilang weeks din ako hindi nakapag-fishing. Yung video ko sa YouTube na yan, ano ko lang yan, mga reserva ko lang yan, mga naka-stocks lang yan sa YouTube ko. So pinapublish ko sila pagka hindi ako nakapag-vlog. Kasi kailangan ko palagi updated ako sa YouTube. O ayan, yung dalawa nating rod. So 5 na yung isda ko, ayun guys oh. Glutang. Malalaki na rin. Talagang sulit na rin. Sulit na rin yung pagod. Oh. Ikaw ba naman may ganyan eh, magrereklamo ka pa ba? Oh, di ba? Oh. Kabuhol-buhol na sila. 5 piraso. Sulit na naman si Dan Hookset. Harvest mode ba? Ayun ang mga gusto ko eh, harvest mode. Ayun ang mga magagandang content. Hindi oh, I catch cream dory. Pangit eh. Mas maganda yung ma-harvest talaga eh. Yung cream dory kasi talagang napakahirap hulihin. Mahirap siyang hulihin, maraming kaagaw yung sa pamain. Yan. Sa prutas naman sobrang hirap pakagatin. Tsambahan talaga eh. So shoutout sa mga palaging nakasuporta sa atin para hindi ko na kayo isa-isahin ang pangalan nyo. Alam ko meron palaging nakaabang sa YouTube channel natin sa mga bagong video. Salamat sa mga panonood. Paki-like nyo naman syempre pagka nanonood kayo. Maganda kasi pagka may like. Nai-recommend ng YouTube yung mga videos natin. So mas dadami kayong nakakakita pagka ganun. May strike. May strike. Oh. Sabayin nyo ng lunok, dalawa. Pinagsalitan ni strike yun eh. Malakas lang hangin, hindi ko alam kung umuugong tong video na to. Umuugong, malagyan na lang ng background music kahit ayoko nang may background music. Oh, ayan o. Hinihila-hila na itong itim natin eh.
Tingnan ko na. Kasi pagka maliit, di naman ramdam na ramdam dito sa rad na to. Hindi naman kasi pang maliit na isda tong rad na to eh. Naka-ready din to para sa dory. So ayan na guys. Bali ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys. So yan lang ang nahuli natin. Pero okay na yan. Kasi hapon na rin naman akong lumusong. So ayun, salamat sa panonood. Kung nakarating kayo dito sa dulo ng video, no? So shout out po sa inyo. Maraming salamat sa panonood ninyo ng mga walang kwentang video ni Dan Hookset, no? So hanggang dito na lang guys. And peace.